Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga po muli si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather dito. Ngayon, balikan na natin itong sama ng panahong binabantayan natin sa loob at sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Kasalukuyan, ito pong low pressure area sa loob ng PAR ay hindi na po kinoconsider ng Pag-asa as a low pressure area. Pero yan po ay nasa 99 W invest pa rin ang category or designation ng JTWC ng US. Ibig sabihin po ng investigative area o area na dapat pagtuunan ng pansin. Based dito sa ating satellite, at kung mapapansin nyo nga dito sa ating satellite, maninipis na po yung ating kaulapan dyan, pero meron pa rin yan relatively maliliit na circulation. So pwede pa rin pong mag-flare up yan anytime soon. So ito po yung pinanggalingan ng ating low pressure area. Maliban dyan, yan po ay moving system at nakapaloob do sa ating tinatawag na Intertropical Convergence Zone. Although hindi na yan isang low pressure area, meron pa rin tayong ine-expect na increased rainfall o karagdagang pag-ulan in most parts ng Mindanao at ilang parts ng Visayas sa pagpasok ng weekend hanggang sa darating na weekend. As of now, meron tayong mga thunderstorms dito po sa areas ng Mindanao dahil sa ating Intertropical Convergence Zone. So most parts ng Mindanao ay cloudy at meron tayong mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dyan at thunderstorms. Minsan nagpapakita naman ng araw, gaya dito sa mga areas ng Caraga, pero biglang bumubuhos yung malakas na pag-ulan at nagkakaroon nga tayo ng thunderstorms. So now, ito covered yung malaking areas ng Zamboanga Peninsula, BARMM, Northern Mindanao at Soxargen area ng mga thunderstorm clouds. Kanina may mga pagulan tayo dito sa Caraga at Davao region. So may pagkakataon, nabubutas naman yung ating kaulapan, pero mataas po yung ating tsansa ng mga pagulan at mga possible thunderstorms. So mag-ingat po tayo sa mga possible effects niyan, gaya ng mga flash floods and landslides, especially sa mga low-lying areas. Ganun din po ang weather natin dito sa malaking parts ng Palawan. Kasama po dyan ang Puerto Princesa. Yan, epekto na rin po yan ng ating Intertropical Convergence Zone. At maging dito sa areas ng Western Visayas. So ito po yung ating axis ng Intertropical Convergence Zone. Kasama po dyan yung ating Invest, 90W Invest o yung dating low pressure area. At itong Invest 99W Invest. Ito mas malapit o yung dating low pressure area natin. At ito namang nasa mas malayo. Mamaya talakayin natin yan. Yan yung Invest 90W Invest. Hindi pa rin yan kinukonsider ng Pag-asa sa low pressure area. Yan po ay mga cloud cluster pa lamang, pero yan po ay designated ng JTWC ng US as an invest area o investigative area o area na dapat pagtuunan ng pansin sa mga susunod na araw dahil sa may chance po ito ng further development. Ngayon, silipin natin yung mga possible na pag-ulan ng ating Intertropical Convergence Zone at pagkilos nitong ating 90W Invest. So dito nga yan manggagaling dito po sa areas na to. So moving system yan. By the time na dumating yung weekend, so punta natin yung rain accumulation. So this is by Friday. So by Friday, ayan, meron pa rin tayong mga possible thunderstorms dito sa areas ng Mindanao, dulot ng ating ITCZ at nga nitong tinatawag nating invest or yung pagkilos ng mga kaulapan nitong dating low pressure area. Kahit hindi na po consider ng Pag-asa sa low pressure area, meron pa rin po yung flare-ups ng mga pagulan. So ito yung mga flare-ups natin by Friday. So meron din tayong mga increased chance ng rainfall dito sa some parts ng Western Visayas, ang Negros, kasama po dyan ang Cebu, Bohol, maging dito sa eastern portion ng Visayas, dyan po sa ibang bahagi niyan, sa may areas ng Leyte. Ito ay sa darating na Friday, kasabay ng pagkilos ng ating Invest 90W Invest. By Saturday, ayan, kung mapapansin nyo, mas nadadagdagan yung ating mga pag-ulan dahil nga doon sa invest natin. So hindi na siya low pressure area again sa Pag-asa, pero pag ganyan po, part pa rin yan ng ating Intertropical Convergence Zone. Kahit hindi declared as low pressure area o kahit walang label,
Mahirap yun, walang label. Pero, ayan nga, nagpapaulan pa rin po siya. This is by Saturday. So, increased rainfall or increased chances of rainfall. Minsan naman, sumisilip yung araw, nabubutas naman po yung ating mga kaulapan dyan. Pero mataas po, again, yung chance ng ating mga pagulan. By Saturday, ayan, nag-extend na siya dito sa areas ng Eastern Visayas, kasama na po dyan ng Samar at Leyte. Kasi magkakaroon ka ng bali ng hangin dyan kapag ganun. Ayan, dahil sa ating invest. So may increased rainfall din tayo or chances of rain dito sa areas ng Masbate, Western Visayas, kasama po dyan ng Cebu, Bohol, Central Visayas, most parts ng Mindanao. Pa rin, kasama pa rin po yan. Dulot pa rin ng ating invest at ng ating, well, simply tatawagin na lang po yan ng Pag-asa as intertropical convergence. Pero yung increased rainfall natin ay dulot dun sa ating moving system o dun sa ating invest area. This is by Saturday. Kung mapapansin nyo, by Sunday, ayan na, since gumagalaw nga siya, napunta na po yan dito sa may parts ng this is by Sunday. Napunta na po yung concentration ng ating mga pagulan. Since kumikilos nga yung ating relatively low pressure area pa rin, yung ating 99W invest or yung ating intertropical convergence. Kung mapapansin nyo, kumilos na po yan dito. So yung ating concentration ng mas mataas na chance ng pagulan by Sunday is nandito na sa Palawan area. Kasama na po dyan ng Mindoro, Calabarzon, and some parts of Bicol region, Masbate, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, ilang parts ng Northern Mindanao. So again, hindi po yan widespread rains, pero may chances po na nabubutas po yung ating mga kaulapan. Pero if ever, meron tayong mga malalawak na kaulapan, matagal din po yung mga pagulan. At syempre, thunderstorms po ay malalakas na mga pagulan po yan. Na minsan may kasama pang pag-ulan ng yelo, microburst, at buhawi. So, doon siya nagiging delikado. So, malalakas na pag-ulan, may mga kasamang hazards. So, again, ito po ay by weekend. So, mag-ingat po tayo sa mga possible effects ng mga pag-ulan nito or yung increased chance ng rainfall sa pagkilos ng ating invest area. So, sa ngayon, hindi na nga yan dinideclare ng Pag-asa sa low pressure area, pero magkakaroon pa rin po tayo ng increased rainfall dahil dyan po ay moving system at kumikilos po yan kasama ng ating intertropical convergence zone. Papaulan po yan most parts ng Visayas, Mindanao at ilang parts ng Luzon sa darating na weekend. Pero again, gaya ng binabanggit natin itong nakaraan pa, maliban dyan, mainit po at malinsangan sa malaking bahagi ng ating bansa. Kasama po dyan ang Metro Manila at Luzon. Usually, end of April pala hanggang early parts ng May na itatala yung ating pinakamatataas na heat index. So, mas iinit pa at mas alinsangan pa at mas tataas pa yung ating heat index in the next few days. Lalong-lalo na doon sa mga areas na di affected ng ating intertropical convergence zone at nung ating 90W invest o yung dating low pressure area. So mag-ingat din po tayo sa mga tinding init ng panahon, particularly dito sa Luzon. Sa mga kapatagan na areas, sa areas na nasa pagitan ng bundok, ito pong Cagayan Valley, kasama po dyan itong Ilocos region, La Union at Pangasinan. Yan, laging top notcher sa mga tataas na heat index ang Dagupan, maging dito sa Central Luzon, Metro Manila, Cavite at Batangas. Yan, napakainit po ng lugar dyan. Ganun din po sa may areas ng Aurora. So tuloy-tuloy pa rin po yan dahil malayo po ang low pressure area dyan po sa mga area na yan. So mag-ingat po tayo sa matinding init ng panahon at hanggat maaari, umiwas po sa direktang init ng araw. Ngayon, silipin naman natin itong low pressure, well, relatively mababa ang pressure or grupo ng kaulapan, cloud cluster sa eastern section ng Mindanao. So, yan po ay nandito sa may bandang Palao. Yan, so nandito po yan. Ito po ay hindi pa rin recognized ng Pag-asa sa low pressure area, pero yan po ay designated ng JTWC ng US as 90W invest
o investigative area. May mga flare-ups na ng mga pagulan yan at mga kaulapan. Kung mapapansin nyo, marami na po yung cloudiness as of now. At mas maganda na yung kanyang, o mas nakikita na yung organization niya kumpara dito sa 99W Invest o yung dating low pressure area natin sa loob ng PAR. Ito namang sama ng panahon sa labas ng PAR o yung ating 90W Invest, most likely ang mag-i-intensify in the next few days. Silipin natin itong ensemble forecast track. So ito yung Mindanao area, naputol siya so hindi masyadong kita. So yan, nandito po yan sa may area ng Palau. Ito yung ating Philippine Area of Responsibility line. Yan, 135 degrees east. So based dito sa ensemble forecast track ng GFS, ito po ay magre-recurve pataas, possible lumakas dito sa eastern section ng Mindanao at eastern section ng Visayas. Pero may possibility hindi po ito pumasok ng PAR. Pero if ever, yan po ay bumaba ng bahagya, makikiraan lamang po yan sa ating boundary line. If ever lumakas po yan at maging bagyo, yan po ay tatawaging bagyong Auring. Pero as of now, at based din dito, hindi po yan natin nakikita mag-landfall or tumama sa lupa. So, for now, wala pa po yung direct effect sa anumang parts ng ating bansa. So, based dito, yung ating scenario, at kadalasan din, kapag ganitong buwan ng Abril at Mayo, if nagsisimula ng malayo yung ating mga low pressure system at bagyo, yan, recurve pataas yan. Since mas malayo po ito, sa ngayon, hindi pa natin ito nakikita mag-landfall or tumama sa lupa. Again, if ever hindi pumasok, wala po yung local name, pero if ever dumaplis po yan, or makiraan dito sa kanto ng ating PAR, yan po ay mabibigyan ng local name na Auring at tatawagin natin, or yan po yung i-declare na unang bagyo natin ngayong taon. So marami pa po yung uncertainty dahil sa ngayon nga, yan po ay hindi pa low pressure area para sa Pag-asa. Yan po ay designated pa lamang as 90W Invest ng JTWC ng US. So invest dahil investigative area. Again, kung papansin niyo itong ating satellite, yan po ay nakapaloob doon sa ating Intertropical Convergence Zone. Alam naman natin na siya pong pinagmumulan ng ating mga low pressure area at mga bagyo. So yan yung mga paanakan natin ng mga bagyo. So ito yung 99W Invest at ito si 90W Invest. So may mga flare-ups pa po yan hindi pa po yan tuluyang nawawala. Recap, ito po ay possible na kumilos pa rin papunta sa atin at magdala ng increased rainfall o mas mataas na chance ng pagulan. Most parts ng Mindanao at Visayas. Ngayon papasok na weekend hanggang sa darating na weekend, kasama po dyan ng Palawan. As of now, ito namang mas malayo ay hindi natin inaasang mag-landfall or tumama sa atin. If ever lumakas pa po yan, yan po ay magre-recurve lamang pa itaas. At may chance pumasok, pero dadaplis lang. Kung hindi pumasok, walang local name. Pag pumasok, magkakaroon ng local name. So, babantayan natin itong mga flare-ups na to o itong ating mga invest area na nakapaloob doon sa ating Intertropical Convergence. At yan muna ang latest dito sa ating mga binabantayang investigative area o mga namumuong sama ng panahon sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Muli ito po ang inyong Weather Tito, Alvin Pura, para sa Philippine Weather Trivia.